Meron ng SSS Emergency Loan kung saan sa unang 6 na buwan ay hindi mo na ito babayaran. Sinabi na rin yan mismo dito sa government website. Also, ano pa yung mga dapat nating malaman? Pasok ka ba dito? Or magkakaroon ka ba ng issue sa pag-apply katulad ng mga ito? Tara pag-usapan natin kung paano mag-apply at paano na rin maging qualified. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Itong SSS Emergency Loan, response ito ng SSS nung nagdeklara ng National State of Calamity kung saan tatagal ito ng 1 taon. Nakalagay dito na nag-start ito ng November 6, 2025 at tatagal ng December 5, 2025. Ibig sabihin, pwedeng mag-apply ng emergency loan dito sa SSS hanggang sa date na ito, which is December 5. Ano yung dapat natin gawin para makapag-avail nito? Dapat meron kang SSS online account. Pag pumunta ka sa website, that's sss.gov.ph, mag-login lang dito at i-enter ang user ID at password. Katulad nito. At kapag na-enter mo na, hihingan ka ng OTP na ipapadala sa phone mo or time-based password. Kung sakaling wala ka pang user ID and password sa SSS, o di naman kaya nagkakaroon ng issue sa OTP, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol saan. Pero bago mo i-check yung SSS online account mo, siguraduhin mo muna na qualified ka dito. Again, ito ay para sa mga SSS members kung saan meron itong 7% na interest na ino-offer. At kailan mag-i-start ang hulugan? After 6 months pa kung kailan tayo nag-loan. Para maging qualified, dapat meron ka munang 36 monthly contribution. So para sa mga bagong miyembro ng SSS, unfortunately hindi pa pwede. Also, kung dati ka ng miyembro, yun nga lang, sa loob ng 1 taon o sa loob ng nakaraang taon, wala kang naging hulog, pwede ring ma-disqualified ka. Sinabi kasi dito na dapat meron kang 6 contribution in the last 12 months. At yung 6 na contribution na yon, dapat pare-pareho yung membership category o yung coverage. Ibig sabihin, kung yung 6 na hulog mo doon ay voluntary lahat, pwede. Pero kung sakaling yung 6 na hulog mo in the last 12 months ay 3 employed, 3 voluntary, o di naman kaya 3 self-employed and then biglang nag-convert sa OFW, hindi yun counted. Dapat meron kang 6 contribution in the last 12 months na pare-pareho yung membership category. Para naman sa mga empleyado, siguraduhin ninyo na yung employer ninyo ay updated sa paghulog sa contributions ninyo, maging sa loan remittances o yung mga binabayad sa loan ninyo. Pwede nyong i-double check sa boss ninyo or sa HR ninyo kung updated ba para hindi magkaroon ng issue. Ito yung isang halimbawa kung saan yung emergency loan ay na-reject dahil wala daw contribution yung certifying employer nila. So pag ganyan, i-double check nyo, baka mamaya late yung payment o di naman kaya pwede nilang i-report sa SSS, baka nagkamali lang sa system. Sumunod naman dito ay dapat doon sa SSS record mo merong nakadeclare na local home address na dito sa Pilipinas. Sumunod, dapat hindi ka pa nakakakuha ng final benefit. Ano itong final benefit? Ito yung permanent total disability kung saan pag hindi ka na makakapagtrabaho dahil meron ka ng disability, bibigyan ka na ng monthly allowance ng SSS. Also for retirement, ito yung pensyon na nakukuha ng mga nag-retire na. Pero just in case kasi na pwedeng ma-cancel o ma-stop yung pensyon na tinatawag o yung permanent total disability na claim. Kasi pwedeng bumalik ulit sa trabaho, naging maayos na, or di naman kaya 60 years old, nag-apply ng retirement and then bumalik ulit sa work, na-stop yung pensyon, bumalik sa pagiging empleyado o pag-voluntary member, pwede ulit makakuha ng loan dito. Yun nga lang, kapag more than 65 years old ka na, hindi na talaga pwede. Kahit may pensyon o walang nakukuha, ibig sabihin yung nakuha mo yung final claim sa SSS at 65 years old ka na, hindi na talaga pwede makapag-apply ng SSS emergency loan, maging na iba pang mga loan sa SSS. At kung sakaling may tanong kayo na paano yan kung meron akong loan sa SSS dati, possible na hindi ka pa rin maging qualified kung may past due loan ka. Ibig sabihin, nag-default o hindi ito nabayaran. Kung sakaling meron ka ring restructured loan o kumbaga yung conso loan nila, possible hindi rin. At panghuli, kung merong fraud case or pandaraya sa record mo, posible mag-disqualify ka, dapat din updated yung contact information mo, at merong bank account na naka-enroll sa SSS.
So kung sakali na wala kang bank account pala, may mga past due loan ka sa SSS, kahit meron ka pang SSS online account, hindi ka rin makakapag-avail nito. At pag-usapan na rin natin na just in case na pwede pala makakapag-avail ka ng emergency loan program, pasok ka sa mga qualifications na nilista dito. Para makapag-apply, once makapag-login dito sa menu nila sa bandang taas, merong loans, i-click lang yan, and then hanapin lang yung calamity emergency. Kung ang gamit nyo naman yung cellphone ninyo, para ma-access itong menu sa bandang taas, i-click nyo lang or i-tap nyo tong 3 lines. Diyan sa 3 lines, lalabas na yung menu kung saan makikita nyo sa listahan yung loans and then pumunta lang sa calamity emergency loan. Ito yung paraan para makapag-apply online. And then, sundin na lang yung buong proseso. I-check kung magkano yung pwede nyong ma-loan. Ang maximum na pwede palang ipahiram under SSS emergency loan ay nasa 20,000 pesos. At i-highlight na lang din natin na yung 7% na interest ay applicable lamang sa initial na paglo-loan o kung wala kang inavail na penalty condonation within the past 5 years. Pero kung meron kang condonation loan itong nakaraang 5 taon, 10% yung applicable na interest para dyan. May pagkakataon nga rin pala na just in case na meron nga kayong loan at hindi naman siya past due or hindi nag-default, yun nga lang, pasok siya dito sa renewal policy, maaaring kailangan nyo pang maghintay para makapag-loan, katulad ng isang account dito. Ang sabi dito, pwede lang mag-renew ng loan after Feb 2026. Basta nabayaran on time yung last 3 amortizations at pasok na rin sa number of contributions. So kung mapapansin nyo dito sa bandang gilid, meron ng fully paid na loan, hindi ito past due. Yun nga lang, bibilang pa ng 6 months simula nung August bago makapag-renew ulit ng loan. Ito yung medyo nakaka-disappoint lang kasi kailangan pa maghintay ng after 6 months kahit fully paid na yung mga dating loan mo sa SSS. At yun yung mga mahalagang bagay na dapat nating malaman dito sa pag-loan ng ELP or Emergency Loan Program sa SSS. Pwede nyo nang i-check yung account ninyo, mag-login na gamit yung cellphone or computer, and hopefully walang mga error at makapag-proceed sa pag-loan online. At sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!